Isang binatilyo ang naging top player sa online fantasy game na tinatawag na X-Gate Online. Nisgars ang tawag sa mundo dito kung saan iba't ibang lahi ang mga karakter. Ang gamit niyang karakter ay si Luffy Maphal at dahil sa sobrang lakas ng karakter na ito ay matagumpay niyang nasakop ang buong Nisgars. Ngunit simula noon ay hindi na naging kapanapanabik ang laro kaya nakipagnegosasyon siya sa iba ding malalakas na player na hatiin ang kanilang puwersa kung saan pinamumunuan ng mga heroes ang makakalaban ng kanyang puwersa. Nagkaroon sila ng matinding labanan at parang kinalimutan na nila ang final boss o ang Devil King. Ngunit natalo siya ng mga heroes at naiselyo siya sa subspace. Ilang minuto lang matapos siyang matalo ay biglang nagpakita sa kanyang screen si Aloe Venus o ang goddess of all creation sa mundo ng X-Gate para imbitahan siya. Akala niya yung developer ng X-Gate mismo ang nag-iimbita sa kanya kaya tinanggap niya ito. Dito na siya biglang napunta sa mundo ng Nisgars at nagulat na lang siya na nasa katawan na siya ni Luffy. Sa isip-isip niya ay baka nananaginip lang siya o baka nahigop nga talaga siya ng laro. Sinubukan niyang magtanong pero pagkabuka niya pa lang ng kanyang bibig ay matinding pressure na ang naramdaman ng mga nasa harapan niya. Napansin niya kagad na parang si Luffy nga talaga ang estilo ng kanyang pananalita at naisip din niya na baka active ang racial skill ni Luffy. Pinilit niya na kumalma at matagumpay niyang napahinto ang matinding pressure. Napansin niya na parang kilala siya ng elf kaya ito ang hiningan niya ng paliwanag. Ngunit sa sobrang takot nito ay bigla na lang itong nawala ng malay kaya ang hari na mismo ang nagpaliwanag sa kanya. Nalaman niya na 200 taon na pala ang nakakaraan nung maiselyo siya at hanggang ngayon ay buhay pa din ang Devil King. Ito ang rason bakit sila nagsasagawa ng hero summoning ritual gamit ang X-Gate. Dito niya na nakumpirma na hinigop nga talaga siya ng X-Gate Online. Dahil nanginginig pa din ang hari at mga kasama nito sa kanya ay nilinaw niya na wala na siyang balak pa na maging conqueror katulad sa ginawa niya dati. Katapos ay umalis na siya dito para tingnan ang mundo ng pinakapaborito niyang nilalaro. Ilang sandali lang ay nakita niya ang nagsilbi nilang boss o ang Sky Tower of Maphol kaya dali-dali siyang nagtungo dito. Pagkapasok niya dito ay dumiretso siya kagad sa kanyang trono. Habang inaalala niya ang kanyang mga kalaro ay bigla siyang may naalala na ikinagulat niya dahil hindi naman sa kanya ang memorya na ito. Dito niya na napansin ang babaeng half-elf sa kanyang harapan at tuwang-tuwa ito sa kanya umanong pagbabalik. Pero hindi niya ito nakilala kaya nagpakilala ito sa pangalang Dina na advisor niya umano. Dahil dito ay naalala niya na binigyan niya pala si Luffy ng advisor nito. Matapos niyang sabihin na isang kaharian sa bandang kanluran ang nag-summon sa kanya ay naisip ni Dina na baka ang kaharian ng Livetain ito. Tinanong niya si Dina kung ano ang mga nangyari matapos siyang maiselyo. Nalaman niya na kinilalang 7 heroes ang mga nagselyo sa kanya pero dahil sa katandaan ay 3 na lang sa mga ito ang nabubuhay. Hindi nila nagawang matalo ang Devil King kaya hanggang ngayon ay buhay na buhay pa din ang Devil King. Habang ang 12 Heavenly Stars naman na nagsilbi sa kanya ay mga buhay pa din. Ang problema ay 2 sa mga ito ay sumapi sa Devil King para maghiganti. Naisip niya na tipunan ng 12 Heavenly Stars para pigilan ang mga gumagawa ng mga hindi magaganda. Maliban dito ay gusto niya ding malaman kung mga player din ba kagaya sa kanya ang natitirang 3 heroes. Dahil alam ni Dina ang kinaroroonan ng 6 sa 12 Heavenly Stars ay ipinakita nito kay Luffy ang kinaroroonan ng pinakamalapit sa kanila at ito ay nasa Svel. Ito ang itinatag na kaharian ng isa sa hero na si Megres at nasa bulkan malapit dito naninirahan ng isa sa 12 Heavenly Star na si Aris. Gusto sana ni Luffy na magtungo kagad dito ngunit pinigilan siya ni Dina dahil kailangan umano muna nilang mag-ipon ng pera para sa kanilang paglalakbay. Naisip nila na maging adventurer dahil ito lang ang trabaho na hindi na kailangan ilantad ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Nagtungo sila sa Trade City ng Idalir para magparehistro at katapos nilang magparehistro ay napagpasyahan nila na kunin ang job request na may kinalaman sa mga orcs. Kagad silang nagtungo sa nayo ng isle at nakausap nila dito ang village chief. Katapos nilang makuha ang kailangan nilang impormasyon ay kagad din silang nagtungo sa bosse ng mga orcs. Bago umatake si Luffy ay tiningnan niya muna ang kanyang stats at buti na lang ay nasa max level pa din siya. Una niyang ginamit ang alchemize para iligpit ang mga nagbabantay sa labas. Mabilis namang nagsilabasan ng ibang orcs at kahit ang kanilang pinuno ay lumabas din kaagad. Pagka-atake ng mga orcs ay kitang-kita ni Luffy kung gaano kabagal ang galaw ng mga ito. Dahil dito ay hindi man lang siya nahirapan na iligpit ang mga ito. Sinubukan pa ng pinuno na umatake din sa kanya ngunit katapos nitong umatake ay iniligpit din niya ito kaagad sa isang suntok lang niya. Sinamantala naman ni Dina ang pagkakataon na masecure ang tenderloin ng mga orcs para mapakinabangan ito ni Luffy. Dahil mamaya pa niya ito lulutuin ay itinago niya muna ito gamit ang kanyang teleportation magic.
Hindi akalain ni Luffy na may tinatago din palang talento ang kanyang advisor. Matapos nilang mailabas ang mga bihag ay sinira na din ni Luffy ang bose ng mga orcs. Iminungkahi naman ni Dina kay Luffy na tanggalin nila ang memorya ng mga bihag kaya nalaman ni Luffy na may kakayahan din pala si Dina na magmanipula ng memorya. Pero hindi pumayag si Luffy dahil hindi naman na ito kailangan pa. Habang pabalik na sila sa nayon ay marami pang nalaman si Luffy mula kay Dina at isa na rito ay ang paghina ng mga mandirigma kumpara nung bago siya maiselyo. Halimbawa nito ay ang pinakamalakas na mandirigma ng Leviathan na nasa level 120 lang umano. Matapos nilang kunin ang bayad ay napagpasyahan ni Luffy na iwan na din ang golem para magsilbing taga-protekte sa mga taga-nayon sakaling atakihin sila muli ng mga orcs. Nang palis na sila ay tinanong si Luffy ng mga taga-nayon kung ano ang kanyang pangalan kaya kaagad silang sinagot ni Dina ng Swallow. Dahil may pondo na sila ay bumiyahe din sila kaagad papuntang Svel. Pagkadating nila ng Svel ay kailangan pala nilang magpresenta ng passage at buti na lang ay napaghandaan ito ni Dina. Bago nila harapin si Megrez ay nais muna ni Luffy na dumaan sila sa library. Dahil kakaunti lang ang kanyang nalalaman sa mga nangyari sa nagdaang 200 taon ay gusto niya na madagdagan muna ito. Tinanong nila ang mercenary na si Gantz kung saan matatagpuan ang library at buti na lang ay nagboluntaryo ito na samahan sila dito. Napansin nila na maayos at buhay na buhay ang syudad kaya naikwento na din ni Gantz ang mga nalalaman nito tungkol sa Svel. Kahit umano inaatake ang syudad ni Aris ay mayroon namang pantapat ang syudad at ito ay ang water golem na nilikha mismo ni Megrez. Pagkadating nila ng library ay may mga nakita siyang mga libro tungkol kay Luffy. Pero ang mas ipinagtaka ni Luffy ay kung bakit may mga libro din na hindi pabor sa 7 heroes. Naisip ni Dina na bagamat marami din ang natakot kay Luffy nung pananakop niya ay may mga naniniwala din na mas maayos pa yung panahon na iyon kaysa ngayon na sa mga devil folk na sila natatakot. Binasa nila ang isang libro kung saan naikwento dito ang mga panahong naghahari pa si Luffy. Katulad ng nabanggit ni Dina ay sinamantala ng devil folk ang pagkakataon na umatake nung maiselyo si Luffy dahil si Luffy pala at ang 12 heavenly stars ang kinakatakutan ng mga ito. Bagamat sinubukan ng 7 heroes na makipaglaban ay natalo naman sila dahilan para lumiit ng sobra ang lupain ng mga tao. Dito lang napagtanto ni Luffy na ganito na pala kalala ang sitwasyon ng mga tao. Katapos nila sa library ay napagpasyahan nila na magtungo kay Aris ngunit bigla silang nakaramdam ng pagyanig. Dahil bibihira lang ang lindol sa Svel ay naisip ni Luffy si Aris dahil may kakayahan nito na lumikha ng lindol. Kaya naisip nila pareho ni Megrez na paparating na si Aris. Lumikha si Luffy ng kanilang masasakyan para salubungin ang mga kalaban. Ilang sandali lang ay may naalala na naman si Luffy na hindi sa kanyang memorya. Mabilis namang kumilos ang hukbo ng Svel kasama sila Gantz para harapin ang paparating na hukbo ng mga devil folk. Nang makapwesto na ang lahat ay unang pinaatake ng kapitan ng mga salamangkero. Sinundan din ito kagad ng mga archer at katapos ay dito na sumugod sila Gantz. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga kalaban ay naisip ni Gantz na baka mauna silang maubos bago pa dumating ang reinforcements. Ilang sandali lang ay napalibutan sila ng mga kalaban pero buti na lang ay dumating ang water golem na si Livia para iligtas sila. Sa utos ni Megrez ay hindi na din nila hinayaan pa na makatakas ang ibang kalaban. Dahil dito ay nanood na lang sila Luffy kaya sinamantala ni Luffy ang pagkakataon na ito na tingnan ng stats ni Megrez. Nang makita niya ito ay nagulat siya na bumaba sa level 500 ang level nito at napansin niya dito ang Mark of Vanquish. Nalaman niya mula kay Dina na may sabi-sabi umano na sinumpa ng Devil King ang 7 heroes matapos silang matalo dahilan para mangalahati na lang ang kapangyarihan nila. Kaya malamang ay hindi na siya makakalikha pa ng golem na kasing lakas ni Livia at ibig sabihin lang nito ay si Livia lang ang kanilang maaasahan. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Aris para kalabanin si Livia. Dahil apoy ang elemento na gamit nito ay malaki ang tiwala ni Megrez na kaya nila itong talunin. Bigla itong umatake kay Megrez ngunit mabilis nakakilo si Livia para sanggain ito. Ginamit ni Megrez ang tidal wave pero tumalon lang si Aris at umatake gamit naman ng Mesartem. Habang pinipigilan nito ni Megrez ay sinamantala ni Livia ang pagkakataon na ito na palibutan sa tubig si Aris. Gayunpaman ay nakikita ni Luffy na di magtatagal ay hihina si Livia at ito talaga ang plano ni Aris dahil wala pa itong plano na manalo sa kanilang labanan ngayon. Posibleng di magtatagal ay aatras na ito at aatake muli sa ibang araw. Nang makawala ito ay napagdesisyonan ni Luffy na pigilan na ito bago pa nito mapahina ng husto si Livia. Kaya bago pa ito makaatake muli ay ginamit ni Luffy si Dina para pigilan ito. Katapos ay nilapitan nila si Megrez na nagkaroon kagad ng ideya kung sino ang kaharap nito.
Sinabihan nito ni Luffy na mamaya na lang sila mag-uusap dahil kailangan muna nilang asikasuhin si Aris. Pagkalapit ni Luffy kay Aris ay hindi muna siya nakilala nito kaya ipinaramdam niya dito ang matindi niyang kapangyarihan. Dito na nito napagtanto kung sino ang kanyang kaharap pero hindi pa din ito makapaniwala na muling nagbalik ang kanilang pinuno. Dahil dito ay hinamon nito ni Luffy na subukan ng matindi niyang kapangyarihan. Kagad naman itong naghanda at sinugod si Luffy pero madali lang itong napigilan ni Luffy. Dito na inumpisahan ni Luffy na bugbugin si Aris kaya nagugulat na lang sila Megres sa kanilang nakikita. Hindi naman kaagad sumuko na lang basta-basta si Aris na siya namang mas lalong ikinasabik ng husto ni Luffy. Pagkasugod nito muli ay muli lang din itong pinigilan ni Luffy gamit ang isa niyang kamay at ginantihan nito gamit naman ang kanyang daliri lang. Dito na natanggap ni Aris na si Luffy nga ang kanyang kaharap kaya dali-dali itong nag-transform sa kanyang human form para yakapin ang kanilang pinuno. Nang tumahan na ito sa pag-iyak ay sinabi ni Luffy ang kanilang misyon na buuin muli ang 12 Heavenly Stars. Hindi naman nagdalawang isip si Aris na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit katulad kay Luffy ay hindi din nakilala kaagad ni Aris si Dina na siyang ikinalungkot ni Dina. Tinanong ni Luffy si Aris kung bakit nito paulit-ulit na inatake ang Svel at inamin naman ni Aris na dahil ito sa pagtatraidor ng mga tao sa kanya. Hindi umano nakita ng mga tao ang maayos niyang pamumuno para mapanatili ang mga ito na malayo sa kapahamakan mula sa mga devil folk. Dahil naiintindihan niya si Aris ay pinatahan niya na lang ito pero alam niya na may dapat pa silang asikasuhin at ito ay ang devil folk na nag-uudyok palalo kay Aris na atakihin ng Svel. Hindi na din ito naitago pa ni Aris at ito pala ay si Mars na isa sa 7 luminaries ng Devil King. Kasalukuyan na itong naghahanda para lusubin ng Svel dahil alam nila na humina na si Livia. Ngunit bago pa man sila makaalis ay bigla na lang may umatake sa kanyang mga alagad. Ito pala ay kagagawa ni Luffy na kasama din si Aris. Dahil hindi kaagad nakilala ni Mars si Luffy ay bumaba ito para alamin kay Aris bakit nila inatake ang mga alagad nito. Nang malaman niya na pinuputol na ni Aris ang pakikipagtulungan sa kanya ay sinabi niya na din ang totoo na ginamit lang niya si Aris. At dahil tinalikuran na ni Aris ang mga devil folk ay kailangan na din umano nitong masawi. Napagpasyahan ni Luffy na harapin si Mars dahil alam niyang hindi pa gumagaling ang mga pinsalang natamo kanina ni Aris. Matapos makapaghanda ni Mars ay ipinakita nito kay Luffy kung gaano siya kabilis. Ngunit nang aatakihin niya na sana si Luffy ay nagulat na lang siya na sinasalubong niya na ang kamao nito. Dito niya na nakilala si Luffy at sa sobrang lakas ng suntok ni Luffy ay tumilapon siya ng napakalayo. Hindi akalain ni Luffy na mahinang devil folk lang pala ang nagkokontrol kay Aris. Tinanong niya si Aris kung ano itong 7 luminaries at bigla namang dumating dito si Dina para sagutin ang tanong niya. Ang 7 luminaries pala ang pinakamalalakas sa hukbo ng devil folk maliban sa Devil King at sa anak nito. Napansin ni Aris na mga buhay pa ang mga alagad ni Mars dahil sinadya pala ni Luffy na hindi iligpit ang mga ito. Para hindi na sila makapanggulo pa ay kinontrol ni Luffy ang mga ito at inutusan na umuwi sa kani-kanilang mga pinanggalingan. Pagkabalik nila ng Svel ay dinala sila ni Megres sa opisina nito at dito na ipinakita ni Luffy ang kanyang mukha. Nang makita ni Luffy ang reaksyon ng mukha ni Megres ay napagtanto niya kaagad na hindi ito isang player na kagaya niya. Hindi pa din ito makapaniwala kung paano siya nakabalik kaya sinabi niya din na naisummon lang siya gamit ang hero summoning ritual. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito na magtanong tungkol sa mga libro na nakita nila sa library. Pero hindi nakasagot sa kanya si Megres kaya inisip niya na lang na baka nagsisisi ito sa kanilang pagtratraidor sa kanya. Dahil sa loob ng laro lang naman talaga nangyari ang kunwaring pagtratraidor ay hindi niya alam kung ano dapat ang magiging reaksyon niya. Pero kailangan may sabihin siya kay Megres para bumalik ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili at mapanindigan ang ginawa nilang desisyon. Binigyan niya ito ng kaunting payo at nakuha naman ito kaagad ang nais niyang iparating. Bago sila umalis ay pinagaling niya muna si Livia para maibalik ang max HP nito. Plano naman nila ngayon ay pumunta sa Grave of the Black-Winged King kung saan nagbabantay ang isa din sa 12 Heavenly Stars na si Libra. Dito nakatago ang napakaraming treasures at maraming legendary weapons. Nakiusap si Megres kay Luffy na kung sakaling makuha na nila si Libra ay iwan na lang umano nila ang mga treasure na hindi naman nila kailangan. Para hindi na din mahirapan pa si Luffy sa pagtatago ng kanyang pakpak ay ginawa nito ng paraan ni Megres. Nang palis na sila ng Svel ay saktong nakita din nila si Gantz kaya sinamantala na din nila ang pagkakataon na ito na magpasalamat. Dahil nakita din ni Gantz ang pakikipaglaban ni Luffy kay Aris ay naisip niya na alamin kung tama ang kanyang hinala pero hindi niya na itinuloy ang plano niya sanang itanong.
Kasalukuyan namang hirap na hirap pa din si Mars na makabangon matapos ang ginawa sa kanya ni Luffy at hindi ito makapaniwala na nagbalik na ang kinakatakutan nila. Biglang may lumapit sa kanya at ito pala ay si Venus na isa din sa Seven Luminaries. Sinabihan siya nito na tapos na umano ang kanyang papel kaya kailangan na siyang iligpit. Matapos malaman ni Luffy na nasa 500 kilometro pa pala ang layo ng lalakbayin nila ay iminungkahi niya na gamitin na lang nila ang teleportation magic ni Dina para mas mabilis silang makarating sa kinaroroonan ni Libra. Ngunit ayon kay Dina ay hindi pwede umanong gamitin sa kahit anong buhay na nilalang ang kanyang teleportation magic. Dahil dito ay lumikha na lang si Luffy ng kanilang masasakyan pero sa pagkakataon na ito ay sinigurado niya na magiging komportable sila habang nasa biyahe sila. Iminungkahi ni Dina na bigyan nila ito ng pangalan at naisip nila ang pangalan na Tanaka. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay napansin nila na inaantok na si Aris kaya minabuti nila na tumigil muna para magpalipas ng gabi. Pagkababa nila ay may naamoy si Dina at ito pala ay isang hot spring. Inaya ni Dina sila Luffy na maligo dito at dahil lalaki si Aris ay nagpahuli na lang ito. Dito na naalala ni Luffy na nasa babaeng katawan pala siya. Para hindi siya panghinalaan ni Dina ay pinilit niya na lang din na maligo. Habang pinagmamasdan niya si Dina ay naalala niya ang mga araw tuwing may nakikita siyang magandang tanawin. Ngunit ang nararamdaman niya nung mga oras na iyon ay hindi niya na maramdaman sa katawan ni Luffy. Pagkadating nila sa kanilang destinasyon ay dumiretso din sila kaagad sa entrance ng libingan. Nalaman nila mula sa isang adventurer party na may isang grupo pala ang malapit na makarating sa top floor pero nagtataka ang lahat dahil hindi pa naisasagawa ng mga ito ang kanilang routine check-in ngayong araw. Matapos marinig ni Luffy ang mga ito ay nagpasya sila na pumasok baka sakaling mailigtas pa nila ang mga adventurer. Ilang sandali lang ay may nakasalubong silang golem na isa din sa mga nilikha nila nung kasagsagan ng pakikidigma nila sa Seven Heroes. Nakilala nito kagad sila Luffy at Aris pero bigla naman itong inatake si Dina. Hindi na masyadong nagulat pa sila Luffy dahil kahit sila mismo ay hindi din kaagad nakilala si Dina. Nang tutulungan na sana nila ito ay bigla namang dumating dito ang party na pinagtanungan nila kanina para iligtas si Dina. Pero dahil sa sobrang baba ng kanilang mga level ay hindi nila magawang mapigilan ang golem. Inutusan ni Luffy si Aris na tulungan ng mga ito at sa isang suntok lang ni Aris ay napabagsak niya kaagad ang golem. Dahil dito ay sobrang namangha ang mga adventurer na inakala ding babae si Aris. Nagpakilala ang mga ito na sila Jean, Nick, Richard at Shu kaya nagpakilala na lang din sina Luffy. Nagboluntaryo sila Jean na maging bodyguard umano nila at kaagad namang pumayag si Dina. Wala nang nagawa pa dito si Luffy at hinayaan na lang si Dina sa desisyon nito. Kasalukuyan naman ang nasa top floor na ang party na tinutukoy nila Jean kaya nakaharap na nila si Libra. Kahit paulit-ulit nilang sinabi kay Libra na wala silang balak na makipaglaban ay hindi pa din sila pinakinggan. Kaya gamit ang Brachium ni Libra ay hindi na nila ito napigilan pa. Muling may nakasalubong na golem sila Luffy at pinagtulong-tulungan ito nila Jean ngunit hindi pa din nila ito magawang matalo. Kaya kumilos na si Luffy at gamit lang ang kanyang salita ay tumigil na sa pag-atake ang golem. Kaya pagka-atake muli nila Jean ay bumagsak na lang ito. Nang malapit na sila sa top floor ay dito na nila nakaharap ang gatekeeper. Nilapitan ito ni Luffy para subukan sana itong kontrolin katulad sa ginawa niya kanina. Ngunit hindi umubra dito ang kanyang pagpapakilala kaya minabuti niya na sirain na lang ito. Pero nang palis na sana siya ay nagulat siya nang tawagin nito ang kanyang pangalan at binati siya ng maligayang pagbabalik. Napagdesisyonan niya na mag-isang harapin si Libra dahil alam niya na siya lang ang may kapasidad na kayanin ng Brachium ni Libra. Pagkadating niya ng top floor ay hinarap siya kagad ni Libra para paalisin sa lugar. Kaya tinanggal niya din kagad ang kanyang eyeglasses at ipinakita ang kanyang pakpak. Dahil dito ay nakilala na siya nito dahilan para mahinto ito sa pagbibilang. Ang problema ay hindi eksaktong 100% ang pagkakapareho nila ng kilala nitong Luffy kaya napagdesisyonan pa din itong puwersahan siyang iligpit. Walang tigil itong umatake sa kanya gamit ang iba't ibang sandata. Ilang sandali lang ay nagawa niya itong magantihan pero hindi pa din ito tumigil sa pag-atake. Dahil hindi gumagana sa kanya ang mga sandata nito ay napagpasyahan na nito na gamitin ang Brachium. Sa sobrang lakas nito ay ramdam niya ang sakit at init sa buo niyang katawan. Pero alam niyang hindi ito sapat para pigilan siya at di rin nagtagal ay nagawa niyang makalapit kay Libra. Ngunit bigla itong umatake muli kaya dito niya na ginamit ang all repair. Matapos niya itong pagalingin ay muli siyang iniskan at sa pagkakataon na ito ay 100% na ang nakuha nitong resulta. Dito na nagtapos ang pagbabantay ni Libra dito kaya nagpahinga muna ito.
Pagkabalik ni Luffy sa kinaroroonan nila Aris ay inuumpisahan na pala ni Dina na manipulahin ang memorya nila Jean. Inilagay niya sa memorya ng mga ito na sila ang tumalo kay Libra. Dahil sa kanyang ginawa ay naintindihan na ni Luffy kung bakit pumayag siya kaagad na pasamahan sila Jean. Bago sila umalis dito ay kinuha muna nila ang mga treasures na kailangan nila. Katapos ay ginising na ni Dina sila Jean na kaagad nagdiwang sa pag-aakala na sila nga ang tumalo kay Libra. Nang magising si Libra ay hindi din ito nakilala si Dina at kahit anong halungkat niya sa kanyang data ay wala siyang nakikitang kahit anong data tungkol kay Dina. Naisip niya na lang na baka kasama ito sa mga data niya na nasira na. Katulad din kay Aris ay hindi din siya nagdalawang isip na sumama sa paglalakbay nila Luffy para tipunin muli ang 12 Heavenly Stars. Para naman sa susunod nilang pupuntahan ay naisip ni Dina si Partinos na kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na nayon sa ilalim ng kabundukan. Nalaman ni Luffy na ang tinutukoy palang lugar ni Dina ay ang lugar kung saan siya ipinanganak pero itinaboy na umano ni Partinos sa mga Heavenwing na naninirahan dito. Sa ngayon ay naninirahan na sa Gjallarhorn ng mga Heavenwing na isang kaharian na itinatag ng isa sa 7 heroes na si Merrick. Naisip muli ni Luffy na baka isang player si Merrick kaya napagdesisyonan niya na dumaan muna sila sa Gjallarhorn. Pagkadating nila ng Gjallarhorn ay nalaman nila mula kay Dina na simula nung maiselyo si Luffy ay hindi na nagkaayos pa ang mga White-Winged at Mixed-Winged. Gusto ng mga White-Winged na sila ang mas nakakalamang pero ang gusto ng Mixed-Winged ay pantay na karapatan. Dahil malayo-layo pa ang kanilang aakyatin ay nagboluntaryo si Libra na gamitin ang Skyjet nito dahilan para magambala nila ang mga Heaven-Winged. Matapos nilang humingi ng paumanhin ay inalok sila ng isang matanda na sa kanyang inalang umano sila magpahinga. Habang natutulog na si Luffy ay napanaginipan niya ang araw nung sinasaktan at ikinukulong siya ng kanyang ama tuwing ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili sa ibang bata na nambubuli sa kanya. Dahil sa kanyang itim na pakpak ay itinuring siyang malas sa kanilang angkan kaya hindi maganda ang naging trato sa kanya. Buti na lang ay may isa pa ang nagmamahal sa kanya at ito ay ang kanyang ina. Walang magawa ang kanyang ina kundi humingi na lang ng tawad sa kanya sa hindi pantay na pagtrato sa kanya ng kanilang mga kalahi. Napagpasyahan nito na ilabas siya sa kulungan ngunit naabutan sila ng kanyang ama. Sa takot niya nasaktan nito ang kanyang ina ay lakas loob niyang hinarap ang kanyang ama. Ngunit ang problema ay lumalala na din ang karamdaman ng kanyang ina at siya umano ang rason bakit may sakit ang kanyang ina. Sa sobrang galit na nararamdaman niya ay napagdesisyonan niya na umalis sa kanilang poder. Naisip niya na wala sigurong Diyos ang magliligtas pa sa kanya kaya siya na lang ang magliligtas sa kanyang sarili. Dahil dito ay napagpasyahan niya na magpalakas at sisiguraduhin niya na balang araw ay magkakaroon ng pantay-pantay at patas na karapatan ang bawat isa. Dito na siya biglang nagising at nagtaka siya kung bakit may naaalala siyang ganong pangyayari kahit wala naman siyang ginawang backstory ni Luffy sa laro. Mas lalo patuloy siyang napaisip kung bakit kaya may mga kakaiba siyang mga memorya ni Luffy. Dito niya na din naisip kung saan kaya napunta ang kaluluwa ng totoong Luffy kung totoo man na ang kaluluwa niya ang nasa loob ng katawan ni Luffy. Kasalukuyan naman nagpupulong ang 5 miyembro ng 7 Luminaries tungkol kay Mars. Dumating dito si Venus para kumpirmahin sa kanila na wala na si Mars. Pero alam niya kung sino ang nagligpit kay Mars kaya hindi makapaniwala ang ibang luminaries na nakabalik na si Luffy. Alam nilang lahat na manganganib muli ang Devil Folk kaya inatasan nila si Venus at Jupiter na matyagan ng mga galaw ni Luffy. Kinabukasan ng umaga ay napagpasyahan ni Luffy na mangalap ng impormasyon at ipagpaliban muna ang pakikipagkita kay Merrick. Plano niya ngayon ay imbestigahan ang pamumuhay ng mga Mixed-Winged. Nagboluntaryo naman si Dina na siya na lang ang mag-iimbestiga sa mga White-Winged dahil baka may matuklasan silang importanteng impormasyon sa mga ito. Pagkaalis nila Dina at Libra ay sinabi ni Aris kay Luffy ang tungkol sa pakikipagtulungan ng isa sa 12 Heavenly Stars na si Ago Keres sa mga Devil Folk. Para hindi ito mag-alala masyado ay nangako si Luffy na babawiin nila si Ago Keres sa oras na makita nila ito. Pagkadating ni Luffy sa lugar ng mga Mixed-Winged ay napadpad siya sa Black Temple. Akala niya ay si Aloe Venus ang sinasamba dito kaya nagulat siya nang makita niya ang kanyang estatwa dito. Biglang may lumapit sa kanyang Mixed-Winged at dahil hindi siya nakilala nito ay ipinagmalaki nito sa kanya na ang estatwa umano na nasa harapan nila ay ang tagapagligtas nilang mga Mixed-Winged. Kahit umano itim ang pakpak ni Luffy ay ginamit nito ang kanyang lakas para makuha niya ang respeto ng buong mundo. Nalaman din ni Luffy ni hindi din pala kinikilala ng mga ito na hero ang kanilang mismong hari na si Merrick. Kasalukuyan namang kinukulit si Merrick ng mga White-Winged kung ano ang magiging desisyon niya sa mga Mixed-Winged. Itinayo niya pala ang Gjallarhorn para sa mga Mixed-Winged ngunit matapos paalisin ni Partinos ang mga White-Winged sa lupain nila Luffy ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang mga ito.
Ang problema niya ngayon ay naging arogante na ang mga ito at pinagpipilitan na mas nakakalamang silang mga white-winged sa mga mixed-winged. Habang abala si Libra sa pagmamatsyag sa buong syudad ay may napansin siyang devil folk na nagpapanggap bilang isang tao. Dahil parang papunta ito kay Dina ay naisip niya na target siguro nito si Dina kaya hinarangan niya kaagad ito bago pa ito makalapit kay Dina. Binalaan niya ito na ililigpit kung hindi ito aalis kaya napilitan na lang ito na makipaglaban sa kanya. Kahit anong bilis nito ay hindi niya pa din ito binibigyan ng pagkakataon na makatama sa kanya. Nang malaman niya na isang wood element ang gamit nito ay dito na nito ipinakita ang totoo niyang anyo at ito pala ay si Jupiter. Napadpad naman si Aris sa lugar na walang nakatambay at ito pala ay dahil sa barrier. Kaagad niyang naisip si Aegon Keres at dito na ito nagpakita sa kanya. Muli siyang inalok nito na makipagtulungan na ipaghiganti si Luffy sa mga heroes. Dahil dito ay sinabi niya din na buhay pa ang kanilang leader. Hindi makapaniwala si Aegon Keres sa kanyang narinig at totoo pala ang narinig niyang balita na si Luffy ang umatake kay Mars. Sinabihan ni Aris si Aegon Keres na tumiwalag na sa Devil Folk at sumama sa kanilang paglalakbay na tipunin muli ang 12 Heavenly Stars. Ngunit hindi muna pumayag si Aegon Keres sa alok ni Aris dahil kailangan niya munang iligpit ang mga nagtraidor kay Luffy para hindi na maulit ang mga nangyari. Napansin naman ni Dina ang isang kainahinalang lalaki kaya napagpasyahan niya na sundan ito. Pumasok ito sa kanilang hideout kung saan naghihintay ang maraming white-winged. Narinig ni Dina ang usapan ng mga ito kaya nalaman niya lahat ang pinaplano ng mga ito. Maliban dito ay nalaman din niya na kasabuat ng kanyang sinundan si Jupiter at ito pala dapat ang ikakatagpo ni Jupiter pero hindi umano siya sinipot ni Jupiter. Wala silang kaalam-alam na nakikipagbakbakan pa pala ito kay Libra. Sa patuloy na pagpapalitan ng atake nila Libra at Jupiter ay nababasa na ni Libra ang mga galaw ni Jupiter. Dahil dito ay alam ni Jupiter na dehado na siya kaya napilitan na lang siya na umatras. Bagamat matagumpay siyang nakatakas ay sinisigurado naman ni Libra na katapusan niya na sakaling magkita sila muli. Pagsapit ng hapon ay nagkita-kita sila Luffy para magbigay ng report sa mga impormasyon na kanilang nakalap. Sinabi nila Libra at Dina ang lahat na kanilang nalaman pero inilihim muna ni Aris kay Luffy ang tungkol sa pagkikita nila kanina ni Aegon Keres. Misyon nila ngayon ay madakip si Jupiter dahil ito ang ihaharap nila sa publiko. Galit na galit si Jupiter na wala siyang nagawa kay Libra at ang isa pa niyang problema ay siguradong buhay nga si Luffy. Biglang dumating si Venus na nagawa pa siyang asarin sa kanyang pagkatalo. Kaya mas lalo lang nainis si Jupiter na hindi siya tinulungan ni Venus. Ipinangako naman ni Venus na magagawa niyang pigilan si Libra ng 20 minuto para magkaroon ng pagkakataon si Jupiter na maisagawa ang mga pinaplano din ito kay Merrick at sa Gillarhorn. Matapos maibigay ni Luffy kay Libra ang mga ni-request nitong mga bala ay nabanggit nito na hindi niya umano ma-detect si Dina. Naisip niya ni Luffy na baka gumamit na naman ito ng teleportation magic kaya napatanong si Libra kung ang X-Gate ba ang tinutukoy niya dahil ito lang naman ang nag-e-exist na teleportation magic. Dito na siya nang hinala kay Dina at sa pagkakaalala niya ay wala din siyang natatandaan na teleportation magic sa laro. May posibilidad din na baka bagong spell ito kaya kailangan niya itong klaruhin kay Dina. Pagka-uwi ni Dina ay hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at kaagad nila itong tinanong. Hindi naman ito itinanggi na X-Gate nga ang gamit nitong teleportation magic. Muli nila itong tinanong kung sino ba talaga ito at bakit marami itong abilidad na nalalaman. Kaya nilinaw nito na sa loob umano ng 200 taon ay nagpalakas siya ng husto nang sa gayon ay hindi na siya maging saling pusa lang. Dahil wala nang maisip na tanong sila Luffy ay dito na nila tinapos ang pagtatanong kay Dina. Naisip ni Dina na dalhin muna si Libra para ayusin ang mga kagamitan na nakuha nila nung isang araw. Dahil isang golem si Libra ay kaya niya itong maisama sa kanyang X-Gate. Hindi naman ito naging problema kay Luffy at Libra dahil maliit lang din naman ang posibilidad na aatake muli si Jupiter. Ilang minuto lang pagkaalis nila ay biglang may narinig na pagsabog si Luffy at hindi niya akalain na ang maliit na posibilidad na sinasabi ni Libra ay nangyari nga. Hinikayat ni Jupiter ang mga white-winged na atakihin na ang mga mixed-winged habang si Aegon Keres naman ang nagpakalat ng berserk para mas lalo pang malason ang utak ng mga ito. Umabot ito sa kinaroroonan ng mga mixed-winged kaya mas lalo lang nagkagulo ang buong syudad. Nakilala naman kaagad ni Luffy ang mahika na ito kaya nagkaroon na siya ng kutob kung sino ang may kagagawan nito. Nang makita niya si Aris ay nilapitan niya ito at dahil alam na ni Aris na kumikilos na si Aegon Keres ay tinanong niya si Luffy kung ano ang gagawin nito sakaling isa sa 12 Heavenly Stars ang nagpapalala sa riot. Hindi naman nagdalawang isip si Luffy na sumagot sapagkat isa lang ang dapat nilang gawin at ito ay pigilan ng kaguluhan. Dahil dito ay nalinawagan na si Aris kung ano ang dapat niyang gawin.
Alam ni Luffy na hindi kakayanin ni Aris si Ago Keres na mag-isa lang ito kaya sinundan niya din ito kaagad. Tuwang-tuwa si Jupiter na sa wakas ay naging matagumpay din ang kanilang plano na pag-awayin ng mga Heaven Wing dahil dito magsisimula ang unti-unting pagbagsak ng Gjallarhorn. Naisip niya na umalis na at baka maabutan pa siya ni Libra ngunit nagulat na lang siya na nasa likuran niya na pala ito. Hindi siya makapaniwala dito dahil 10 minuto pa lang ang nakakalipas kaya inisip niya na lang na pumalpak siguro si Venus. Sinubukan niyang tumakas ngunit alam na ni Libra ang gagawin niyang ito. Pinayuhan siya ni Libra na sumuko na lang pero dahil ayaw niyang sumunod ay pinatikim tuloy siya ng mga bago nitong bala. Katapos ay bigla itong umatake mula sa taas na muntikan ng magwakas sa kanyang buhay. Naisip niya na magtago muna ngunit wala ding silbi ang kanyang wind barrier. Sa kagustuhan niyang mabuhay pa ay nagawa pa niyang makawala kay Libra. Nang magkaharap sila Aris at Ago Keres ay may kutob na si Ago Keres sa plano ni Aris na pigilan siya. Kampante siya na hindi siya kaya ni Aris pero alam ni Aris na mas malakas na siya ngayon kumpara dati. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at kaagad nilang inumpisahan ang kanilang laban. Kahit alam ni Aris na dehado siya sa kanilang dalawa ay hindi pa din siya basta-basta na lang nagpadaig. Matapos ang sunod-sunod na atake na ginawa ni Ago Keres ay nagkaroon si Aris ng pagkakataon na mapuruhan ito. Ngunit isa lang palang peke ang inatake niya at buti na lang ay saktong dumating dito si Luffy para pigilan ang atake ni Ago Keres. Matapos makita ni Ago Keres si Luffy ay hindi na nito napigilan na mapaiyak. Imbis plano sana ni Luffy na parusahan si Ago Keres ay nagbago na ang kanyang isip dahil sa reaksyon nito sa muli nilang pagkikita. Nang tumigil na ito sa pag-iyak ay inutusan niya ito na tanggalin ang kapangyarihan nito sa buong syudad na kaagad naman itong sinunod. Pero nilinaw nito na hindi pa din umano ito sapat para pigilan ang gulo dahil nasa mga Heaven Wing pa din ang desisyon na ito dala ng totoo talaga nilang nararamdaman. Dumating dito si Dina at ipinaalam nito kina Luffy na kasalukuyan ng dinadakip ni Libra si Jupiter. Nagulat naman sila Luffy dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakaalala na din kay Dina. Sinubukan ni Jupiter na magtago kung saan-saan ngunit mabilis lang siyang nahahanap ni Libra. Hanggang sa nawalan na siya ng pag-asa na makakatakas pa kaya bago pa siya iligpit ni Libra ay napilitan na lang siya na sumuko. Pinuntahan nila Luffy ang kaguluhan at ilang sandali lang ay lumabas na din si Merek para uwatin ang mga ito. Nagulat naman si Luffy nang mapansin niya na wala na pala ang isang pakpak nito. Nang ginamit niya ang observing eye ay nakita niya din dito ang nakita niya kay Megres na Mark of Vanquished. Kung ang kay Megres ay ang paa nito ang naapektuhan ang kay Merek naman ay ang kanyang pakpak. Di nagtagal ay dumating na din dito si Libra bitbit si Jupiter. Para maintindihan nila Merek kung bakit dinala sa kanila ni Libra si Jupiter ay inatasan ni Luffy si Dina na magpaliwanag sa lahat. Habang pinagmamasdan ni Jupiter si Dina ay bigla itong ngumiti sa kanya kaya nakilala niya ito. Dito niya na napagtanto kung bakit nakabalik kaagad si Libra at simula pa lang ay plano na talaga nito na ipaligpit siya. Pinilit niya na makawala para atakihin si Dina ngunit naunahan siya ni Libra. Susubukan niya na sana na ilantad ang totoong pagkatao ni Dina ngunit iniligpit na siya ni Libra. Kaya napaisip tuloy si Luffy kung ano kaya ang gusto sanang sabihin ni Jupiter. Dahil natigil na ang kaguluhan ay dito na kinausap ni Luffy si Merek. Pero nagulat lang din ito matapos niyang ipakita ang kanyang mukha at pakpak kaya nalaman niya kaagad na hindi ito isang player. Katulad kay Megres ay pinanghihinaan na din ito ng loob sa mga nangyayari sa Gjallarhorn. Nagsisisi din ito sa ginawa nilang pagtratraidor at mas maganda pa sana kung naipagpatuloy lang ni Luffy ang kanyang pamumuno. Hindi nagustuhan ni Luffy ang mga sinabi ni Merek kaya hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na pagsabihan din ito. Gusto niya na bumalik ang kumpiyansa ni Merek dahil maraming Heaven Wing ang nakasalalay sa kanya. Hindi naman niya maiwasan na mahiya sa ginawa niyang pagsisermon kay Merek kaya naisip niya baka may na-record o mga photo na nakuha si Libra at gusto niya na ipabura ang mga ito. Biglang napatigil si Libra at napatanong kung ano itong photo. Kahit sila Aris at Ago Keres ay hindi din ito alam kaya naisip ni Luffy na hindi siguro ito nag-e-exist sa mundo ng X-Gate Online. Ngunit bigla niyang naalala na nabanggit niya na ito dati kay Dina at alam ni Dina kung ano ito. Dahil dito ay may kailangan na naman siyang kumpirmahin kay Dina kaya niyaya niya ito na mag-usap silang dalawa. Sa pagkakataon na ito ay inamin na ni Dina na hindi nga totoo na advisor siya o kakampi nila Luffy. Nalaman lang umano niya na may NPC si Luffy na nilagay sa tore. Dahil alam niya ang salitang NPC ay naisip kaagad ni Luffy na isa din itong player. Kaya pala may kaunting alaala si Aris sa kanya ay dahil minanipula niya ang memorya nito. Madali din niya itong nagawa kay Ago Keres dahil pabalik-balik ito sa kastilyo ng Devil Folk.
Pero hindi niya ito nagawa kay Libra dahil isang golem si Libra. Naisip ni Luffy na baka namanipula na din siya ni Dina pero nilinaw ni Dina na hindi niya ito kayang gawin sapagkat kakailanganin niya ng isang taon para magawa ito sa malakas na kagaya kay Luffy. Kaya ang ginawa niya na lang para mautos si Luffy ay magpanggap na NPC advisor. Dito niya na din sinabi ang totoo na hindi siya isang player kundi isang beta tester. Naatasan siya ng company na subukan ng bagong karakter sa laro at ito ay ang half-elf. Kaya din nagawa niyang mamanipula ang memorya ni Eigo Keres ay dahil siya pala si Venus. Plano niya sana ay paglabanin muli sila Luffy at mga Devil Folk pero hindi niya inaasahan na mahuhuli siya kaagad ni Luffy. Kaya ang gagawin niya na lang ngayon ay gawing alagad niya si Luffy dahil marami pa siyang gustong ipagawa dito. Kampante siya na matatalo niya si Luffy dahil nagtataglay din siya ng level na 1000. Para walang maging istorbo sa kanilang labanan ay nagtayo siya ng mga pillars. Katapos ay inunahan niya kaagad ng atake si Luffy pero hindi ito umubra kay Luffy. Muli siyang umatake pero nasanggalang din ni Luffy ang mga ito kaya gumanti na din si Luffy. Ginamit niya ang X-Gate para higupin ang mga ito at ibalik kay Luffy. Dito na lumipad si Luffy kaya gumamit na si Dina ng Water Magic para naman sa susunod na teknik na gagamitin nito. Dahil dito ay napagpasyahan ni Luffy na gamitin ang Meteor Kick at katapos ay sinugod niya si Dina. Ginamit muli ni Dina ang X-Gate ngunit hindi na ito umubra sa bilis ni Luffy. Bagamat nakailag ito at nakapag-counter ay hindi naman ito ininda ni Luffy dahil kahit may level 1000 si Dina ay isa pa din itong backline mage. Dahil dito ay ipinakita ni Luffy kung ano ang kaibahan nilang dalawa pagdating sa pisikal na atake. Sigurado siya na walang kakayahan si Dina na talunin siya kaya iminungkahi niya dito na sumuko na lang. Ngunit hindi ito pumayag sa gusto niyang mangyari dahil may isang atake pa pala itong gagawin. Gamit ang X-Gate nito ay ginamit nito ang kanyang atake na tinawag niyang Morning Venus. Katapos ay dali-dali siyang umalis bago pa siya madamay din sa mismong atake niya. Kampante siya na hindi ito kayang pigilan ni Luffy ngunit nararamdaman din pala ni Luffy na kayang-kaya niya itong pigilan. Ginamit niya ang Iron Kick at sa sobrang lakas nito ay matagumpay niyang nawasak ang ipinagmamalaking atake ni Dina. Hindi makapaniwala si Dina sa kanyang ginawa at dito na ito nagpasya na sumuko. Pagkalapit sa kanya ni Dina ay sinabi niya na ang lahat kung paano talaga siya napunta sa mundong ito at ano ang motibo niya sa kanyang plano. Dito na nalaman ni Luffy na ang mundo pala na ginagalawan nila ay hindi ang mundo sa mismong laro kundi ang mundo sa novel system. Ito ang rason bakit kakaunti lang ang malalakas dahilan para maghari ang Devil Folk. Para mapabagal ang galaw ng Devil Folk sa pagsakop sa buong mundo ay pinasok ni Dina ang pagiging 7 Luminaries. Kaya siniset up niya isa-isa ang ibang 7 luminaries sa pagbabakasakali na mapilitan sila Luffy at ang 12 Heavenly Stars na makipaglaban sa buong hukbo ng Devil Folk. Matapos niyang linawin na hindi talaga siya kalaban ay napagpasyahan ni Luffy na ipagpatuloy niya ang pagsisilbi bilang advisor nila. Dahil dito ay nangako siya ng buong katapatan kay Luffy. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Aris pero ang sinabi lang ni Luffy sa mga ito ay may puwersa na sumusubok sana na atakihin ang Gjallarhorn. Bago sila umalis patungo sa kinaroroonan ni Partinos ay tinanong muna ni Luffy si Eigo Keres kung may mga impormasyon din ito sa kinaroroonan ng ibang 12 Heavenly Stars. Mayroon pa palang isang 12 Heavenly Stars ang nakikipagtulungan sa Devil Folk at ito ay si Scorpius. Habang si Leon naman ay patuloy sa pakikidigma sa Vampire Princess Benenash. May nalaman din siyang balita na nagtagumpay na din ang Leviathan sa kanilang hero summoning ritual. Nangyari pala ito nung nasa Grave of Blackwing King sila Luffy. Ang hero na naisummon nila ay ang estudyante na nagngangalang si Manomiwuji. Matapos ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon ng Miss Gars ay naalala niya ang kanyang pangarap na maging pulis katulad sa kanyang ama. Bagamat hindi siya sang-ayon sa ideya na kailangan niyang pumatay ay hindi niya naman kayang talikuran ng mga nanghihingi sa kanya ng tulong kaya pumayag siya na maging hero. Ilang linggo siyang sumailalim sa pagsasanay pero ang problema niya tuwing nagsasanay sila ay hindi niya makausap ng maayos ang nagsasanay sa kanya na si Friedrich na siya ding captain ng Royal Army. Buti na lang ay tinutulungan siya ng vice captain para maintindihan niya ang mga sinasabi ni Friedrich. Isang araw ay ipinatawag siya dahil nabuo na umano ang party na makakasama niya para labanan ng Devil King. Ito ay sila Friedrich, ang vice captain, si Cross at ang anak ni Gantz na si Alfie. Maliban sa mga ito ay may makakasama din silang mga golems at 10 rangers na magsisilbing susuporta sa kanilang paglalakbay. Kagad silang lumakad pero pagkalabas pa lang nila ng kaharian ay nagulat sila Cross sa kanilang nakita sa taas. Hindi sila makapaniwala kung bakit naririto si Luffy at ang Devil King.
Nalaman pala ni Luffy mula din kay Eigo Keres ang posibleng pag-atake ng mga Devil Folk sakaling magsimula ng maglakbay ang hero. Dahil sa barrier na iniligay ng isa sa 7 heroes at dating hari na si Aliyeth ay nananatiling ligtas ang Leviathan hanggat hindi mismo ang Devil King at anak nito ang aatake. Napagpasyahan ni Luffy na magtungo ng Leviathan para masigurado ang kaligtasan ng hero. Pagkadating niya dito ay nangyari nga ang kanyang inaasahan dahil nagpakita din ang Devil King. Ipinaramdam ng Devil King ang matindi niyang kapangyarihan kaya hindi din nagpatalo dito si Luffy. Inakala ni Luffy na natatakot ang Devil King sa hero kaya personal na itong nagpunta dito pero nilino ng Devil King na dalawa lang ang kinakatakutan niya at ito ay ang Diyosa at si Luffy. Napagtanto na din pala nito na tanging si Luffy lang ang gumagalaw na hindi naayon sa kagustuhan ng Diyosa kaya kung maaari ay ayaw niya na mawala si Luffy. Hindi masyadong naintindihan ni Luffy ang ibig sabihin ng Devil King at kung gusto niya umanong malaman ang dahilan ng Devil King ay kailangan niya na itong puwersahin. Naintindihan naman niya kaagad ang gusto nitong mangyari kaya dito na nag-umpisa ang kanilang laban. Habang nagpapalitan sila ng malalakas na atake ay hindi maiwasan nila Alfie na manginig sa sobrang takot. Dahil silang dalawa ang kilalang pinakamalalakas na nilalang ng Misgars ay makikita sa kanilang labanan na wala sa kanila ang nagpapakita ng kahit kaunting panghihina. Alam ni Luffy na mas mataas sa kanya ang HP ng Devil King at kahit pantay lang sila sa combat skill ay posible pa ding matalo siya. Bagamat inaasahan na din ng Devil King ang taglay na lakas ni Luffy ay alam niyang hindi pa ito ang totoong lakas ni Luffy. Dahil ang kilala niya umanong Luffy 200 taon na ang nakakaraan ay sobrang napakalakas at mapaminsala ang bawat atake. Naisip niya na baka may ginawa ng aksyon ng Diyosa at sobrang maaga pa para sila maglaban. Sinabi niya na ang Diyosa ang nagdidikta sa mga mangyayari na kahit silang mga Devil Folk umano ay ginagamit lang para maging kapanapanabik ang lahat. Hindi makapaniwala si Cross na ang Diyosa nilang si Aloe Venus ang may kagustuhan ng mga nangyayaring kaguluhan. Marami pang sinabi ang Devil King tungkol kay Aloe Venus pero bigla na lang siyang inatake ni Dina at Libra. Katapos ay biglang kinuha ni Libra si Luffy para ilayo sa Devil King. Bago umalis si Dina ay nagkaroon pa sila ng pag-uusap ng Devil King. Napansin nila pareho ang paghina ni Luffy at sigurado si Dina na posibleng kagagawa na naman ito ni Aloe Venus. Dahil nababahala si Luffy sa hero at sa mga kasama nito ay sinigurado sa kanya ni Libra na ligtas lang ang mga ito sapagkat siya lang naman umano ang pakay talaga ng Devil King. Dumating si Dina para kumpirmahin na umalis din umano ang Devil King at hindi inatake ang Heroes Party. Makalipas ang ilang araw ay muling bumuo ang Leviathan ng bagong party na sasama kay Sei. Sa pagkakataon na ito ay si Gantz na mismo ang sasama sa kanya at makakasama din niya ang Hawkeye Party. Nang makarating sila Luffy sa Vanaheim ay hindi si Parthenos ang nakaharap nila kundi isang Heavenwing na nagpakilalang si Virgo. Naisip ni Luffy na adopted siguro ito ni Parthenos dahil siguradong hindi naman sila magkadugo. Dinala sila nito sa kinaroroonan ni Parthenos ngunit patay na pala ito. Inakala lang pala ni Dina na buhay pa ito dahil hindi naman umano nawala ang barrier. Ayon kay Virgo ay nagpapakita umano minsan si Parthenos para ayusin ang barrier. Dahil dito ay naisip ni Eigo Keres na sirain ang barrier nang sa gayon ay magpakita kaagad si Parthenos. Ngunit inumaga na lang sila sa pag-aantay ay hindi pa din nagpapakita si Parthenos. Kaya napagpasyahan ni Luffy na dalawin na lang ang puntod ng kanyang ina na malapit lang dito. Pagkadating nila sa kanilang bahay ay dito lang nalaman nila Aris kung gaano kasalimuot ang naging pamumuhay ni Luffy nung bata pa siya. Ilang sandali lang ay tinanong na ni Luffy sila Aris kung may alam ang mga ito tungkol sa goddess scenario dahil paulit-ulit itong nabanggit ng Devil King. Dito na nagpakita si Parthenos para sagutin ang kanyang katanungan. Pero bago ito sinagot ni Parthenos ay tinanong niya muna si Luffy kung gaano kadaming memorya ang nawala dito na siyang ikinagulat nilang lahat. Si Luffy pala ang nag-utos na Eselio ang Vanaheim at pinasama siya ni Parthenos para malaman niya ang rason. Dinala siya kung saan natutulog ang Dragon of Heaven na isa sa 5 dragons na kinokontrol ni Aloe Venus. Ito pala ang rason bakit pinaselyo ni Luffy ang lugar at itaboy ang mga Heavenwinged. Sakali man ang mga anibang mundo ay magigising ito para gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga Guardians. Nalaman niya din mula kay Parthenos na nagplano na pala siya dati na labanan ng goddess scenario pero alam niyang hindi siya mananalo kung sabay niyang haharapin ang 5 dragons at ang Diyosa. Kaya inuna niya munang iselyo ang 5 dragons at plano sana na atakihin na ang Diyosa kasama ang buong puwersa ng Misgars katapos niyang talunin ng Devil King. Sa ngayon ay binabantayan ni Taurus ang Dragon of Earth at si Aquarius naman ang nakabantay sa Dragon of Fire. Habang si Gemini naman ang nakatalaga sa Dragon of Wood pero ang Dragon of Moon ay hindi pa nila matagpuan.
Pinasalamatan niya si Partino sa mga impormasyon na naibigay nito at nang aalis na sana siya ay pinayuhan siya nito na mag-ingat dahil baka makaengkwentro niya umano ang Diyosa sapagkat may kakayahan nito na lumikha ng avatar nito na hindi niya mapapansin. Matapos ang mga sinabi ni Partinos ay unti-unti niya nang naiintindihan ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Naisip niya na baka isinelyo ng Diyosa ang iilang memorya ng totoong Luffy ay dahil naging sagabal ito sa Diyosa. Gumawa ito ng kaunting trick at ito ay ilagay ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Luffy. Plano niya ay alamin ang totoong layunin talaga ni Luffy at bahala na ang Diyosa na sumunod sa kanya. Ito ang magsisilbing panlaban niya sa Diyosa na naglagay sa kanyang sitwasyon ngayon. Dito na nagtatapos ang huling episode ng A Wild Last Boss Appeared Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.